So bakit nga ba inutusan tayo na huwag manghusga sa ating kapwa? Okay? Una, sapagkat tayo ay isa ring makasalanan. Pangalawa, tayo rin ay subject for judgment. At pangatlo, dahil ito ay nakasulat sa banal na aklat. So bakit nga ba pinag-utos yan? So i-discuss natin isa-isa. Yung una, sapagkat tayo rin ay makasalanan. Sinabi dyan na tayong lahat walang ni isa na walang sala sa mundong ibabaw. Lahat tayo ay nakakagawa ng kamalian. And therefore, we are all subject to judgment. So, at ang pangatlo ay ito ay nakasulat. Sinabi dyan, it is clearly said in the scriptures, judge not that ye be not judged. So, wag daw manghusga nang hindi mahusgahan. Wag manghusga upang hindi husgahan. So, lahat tayo, kung iisipin natin, every day we seek forgiveness, we seek mercy for the daily sins that we have or mistakes that we made. So, kung maiisip natin yan, talagang wala tayong karapatan to judge others. And by that, we should live, mamuhay tayo ng matiwasay sa kapwa natin. Kung isipin natin din, ba't naman ako, kunyari ako, ba't naman ako maghuhusga sa ibang tao kung ako rin naman ay huhusgahan balang araw? At saka, kung tatanungin natin ating mga sarili, ikaw, kayo, ako mismo, sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Sino ba sa atin ang perpekto? O kailanman ay hindi nakagawa ng kamalian in our private moments? Yung mga hindi tayo, walang nakakita, o yung mga nakakita tayo. So yun, kailangan nating pagbulay-bulayin yung mga bagay na yun. So dahil doon, wala tayong karapatang humusga sa kapwa nating sino man, kung ano man. Instead, we focus on ourselves. Ano ibig kong sabihin? I-focus natin yung sarili natin. Paano tayo mas maging magbuting tao, mas maging pagkumbaba, mas mapagpatawad, yung pagpapatawad at saka judging others, para bang magkapatid yun parang kambal yun kapag nakapagpatawad ka, hindi ka madaling manghusga sa iyong kapwa. So yun yung ibig kong sabihin, na hindi kailanman naging karapatan ng ating paghusga. Pero siguro magtatanong tayo, kunyari sa korte o sa batas ng lupa, ibig mo bang sabihin yung mga judges ay nagkakasala sila dahil kasi gumagawa silang judgment ibang usapan yun, ibang usapan yung batas, sapagkat sa lupa meron tayong tinatawag na law of the land, na kung saan may mga batas tayong sinusunod, at meron tayong mga korte na lumilitis sa mga nagkakasala. Doon ay proper naman yung judgment doon, because they are all based on evidence. Yung tinutukoy ko, ito yung pakikipagkapwa natin, na hindi tayo basta-basta humusga sa kapitbahay natin, kaibigan natin, o sino man.
based on their physical appearance. I'd like to quote the scriptures in 1 Samuel 16 verse 7. Unang Samuel 16 verse 7. Kung meron kayong mga Bible dyan, maaari nyo yung tingnan. Nakalagay doon na ang Panginoon daw, look it not on the outward appearance, but the Lord look it on the heart. So, hindi tayong humusga due to physical appearance. We ought to follow the Savior, we follow the Lord in judgment. Sabi niya, the Lord looketh on the heart. So, palagi niyang tinitingnan yung puso. Yung intent natin. Kasi, yung kalinisan ng isang tao, kaakibat nun yung kalinisan ng kanyang puso. So, pag malinis puso natin, automatically, na hindi tayo nagja-judge based sa nakikita natin, kundi kung ano yung nasa puso ng isang tao, yung kanyang intent. So, yun lang yung pag-usapan natin today. Hope meron kayong nakuha kahit konti lang sa discussion natin ngayon. Hanggang sa muli, thank you for watching. Bye-bye.